Hello mga kababayan. By this time guys, alam na natin na totoong scripted lang yung ginawa ng Taragis na parang gimmick kuno na nung April Fool's Day, no? April 1 na nagsasabi na kung sino man daw ang maglalagay ng tato sa noon nila na ang nakalagay ay yung Taragis takoyaki nila, ay magbibigay sila ng 100,000 pesos. So, nabuking na ng mga netizens na gimmick pala to. Pero nung umpisa, talagang pinaninindigan nila na hindi to gimmick. Pero syempre dahil marami nag-i-insist na ito ay parang scam, inamin na rin sa bandang huli. Kasi guys, biruin nyo, pinost nila yung kanilang parang challenge, no? 3:30 PM. Tapos 4:06, lumitaw tong si Ramil, no? Siya yung may tattoo sa noo, na nakatattoo na. Tapos, nung pinost niya, napunan ng mga netizens na, kumbaga man, tuyo na. Hindi siya fresh kasi parang walang mamula-mula sa mga gilid-gilid na sign na parang namamaga, diba? Gano'n naman yung bagong tattoo. Medyo mamula-mula pa yan. So, guys, dito, bali, mananagot daw sila ng, if ever, pwedeng maikaso sa kanila, no? Ng, halimbawa DTI, lalo na nung mga nagbigay ng mga tulong na eventually pala nalaman nila hindi naman pala talaga yun, parang totoo kundi bagkus scripted, no? Pwede silang makasuhan ng forms of other deceit, no? Yung other deceits daw, ibig sabihin kumbaga yung kakaibang panloloko, kasi ito may halong panloloko, guys. So, nung huli, inamin naman nung mismong nagpa-promo o yung gumawa ng gimmick, no? Na ang purpose talaga niya ay makakuha ng attention ng maraming tao, mapag-usapan yung kanyang takoyaki, yung brand niya. Tapos, kaya daw niya gustong sa noo ilagay yung tato. Kasi nga, para kumbaga man, dun kitang-kita nga naman, tapos laging mapag-uusapan. Pero guys, sa totoo lang, itong video ko, kahit na hindi ko alam kung may interesado pa dito, no? Pero kasi ang gusto kong i-impart dito, no? Lalo na sa mga gustong sumikat dito sa itong mga netizens, no? Sa social media, gustong sumikat sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Itong mga gustong maging mga influencers, no? Piliin nyo guys na maging good influencers kayo. Magsimula kayo ng tama. Kumbaga man, huwag nyo nga hayaan kasi kayo, di ba? Tumatayo niya na kagaya ko, ang pangalan ng na YouTube channel ko, Teach Her Official. So, kumbaga man, yun ang brand ko. So, ako yung nagsasalita, pero ang brand ko, Teach Her Official. Piliin nyo na yung brand nyo, huwag makapitan ng anumang negative. Kasi, kagaya niyan, di ba? Ang sama nung dating dun sa ginawa nila dahil nga nabuking na iyon pala ay gimmick lang from the start kasi 29 pa lang may tattoo na pala tong si Ramil. Para sumikat kayo guys, wag niyo madaliin. Kasi mahirap naman talaga mag-isip ng kung ano i-content nyo. Pero sa pag-iisip nyo, samahan nyo ng dasal, no? Tapos samahan nyo ng sipag at saka yung dapat kasi halimbawa gusto nyo ganyan kasi sa kanila parang hindi lang isa, kasi parang namimigay siya, nagpapalaro siya, itong si Taragis may premium 10,000, tapos dito nga nag-level up na nga sa 100,000. Halimbawa meron kayong ka-team o ka-tandem, brainstorming, di ba? Pero lagi nyong iisipin, dapat kagaya niyan, gusto nyo i-advertise yung inyong brand, truth in advertising. Ibig kong sabihin, wag yung haluan ng kalokohan, di ba? Hindi kailangan manloko para mag-viral. Kumbaga man, sabi ko nga, ihahalin tulad ko sa inyo si Michael B. Si Michael B, nasaksihan ko siya nung nagsimula pa lang siya na ang pinakasikat nun, yung kanta ng ni Andrew E, Humanap Ka ng Pangit. Tapos, ginawa niya yun ng kanta, opposite nun, Michael B. So, nagsimula siyang rapper.
Tapos hanggang sa eventually, dahil gusto niya siguro dito sa industriya ng telebisyon, eventually na-discover niya may talent pala siya sa pagpapatawa. Tapos sinaluan na rin niya ng magandang pakikisalamuha sa kapwa-artista. Hindi siya naging yung pabigat siguro sa mga kapwa niya talents, 'di ba, sa production. So, yung maganda yung niya, tungo niya, yung working experience kasama siya, pleasant, 'di ba? Hanggang sa unti-unti, eto na si Michael B, narating na niya yung tagumpay, no? Na naalagaan niya yung pangalan niya. Tapos, dahil naalagaan niya ang pangalan niya, hindi siya gumawa ng anumang gimmick para lang sumikat, madaliin yung pagsikat. Hindi niya kailangan mag-isip paano siya magba-viral. Kusang dumating, no? 'Di ba laging sa Facebook, mababasa nyo, trust the process. Kumbaga, magtiwala kayo sa proseso. Kasi, guys, ang success, hindi nyo naman talaga yan mamadali. Hindi ka pwedeng mag-jump talaga ng nagsisimula ka pa lang, gusto mo na, ganun ka nakalaki. Hindi ganun. Huwag nyo ikukumpara yung sarili nyo. Halimbawa, kagaya ko marami rin na ang topic ko, di ba, minsan showbiz, tapos mostly politika topic ko. Pero kahit na halimbawa kagaya ngayon, alam ko nasa 767 views pa lang, subscribers pa lang ako. Hindi ko minamadali, ine-enjoy ko lang kasi napakasarap na organic, guys, ang inyong mga subscribers, followers, di ba? Tapos maganda na sa bawat gagawin nyo, hahaluan nyo ng mga life lessons na natutunan nyo. Nang sa gayon, yung panonood sa inyo, meron silang mapala na kahit paano sa buhay nila makakatulong sa future. Kasi, nalaman ko kaya ganyan, di ba? Kaya ako, guys, halimbawa, meron akong mga nalamang new words kasi hindi naman talaga ako lawyer, no? In-explain ko rin, di ba? So, ibig ko lang sabihin, tingnan nyo na lang, kagaya itong tabi-tabi na lang si Francis Leo Marcos dito sa YouTube, di ba? Nag-umpisa siya, namimigay siya ng mga bigas nung pandemic, di ba? Nung may COVID. Pero dahil nga syempre, parang gimmick lang naman yung pagiging mayaman ni Francis Leo Marcos. Hindi naman niya na-sustain, di ba? Kasi guys, sa totoo lang, napakahirap magpanggap na mayaman ka, lalo na mahirap ka naman, di ba? Hindi mo magagampanan yon, yung pagpapanggap na yon. Maski sa mga kaibigan nyo, huwag kayong makisabay na wala naman pala kayo. Tapos makikisabay kayo, makikimilk tea kayo. Tapos yun naman pala bukas problemahin nyo, pamasahin nyo, di ba? Mapa-eskwela, mapa-trabaho. So, ibig sabihin, tignan nyo, hindi nagtagal sa social media si Francis Leo Marcos, di ba? Ala na, ganun lang. So, ibig ko sabihin, isa pang ma-advise ko sa inyo, kagaya nito, ang produkto ni Taragis na gusto niya i-promote, yung takoyaki niya. Ang sabi ni Steve Jobs, no, nung nagsalita siya dun sa, napanood ko sa YouTube Sabi ni Steve Jobs, ang, Japan, hindi daw yan ng mga commercials nila. Yung hindi sila gano'n gumagastos para sa marketing nila, no? Kasi ang ginagawa daw ng mga Japanese, pinagbubuti yung produkto nila, tapos by word of mouth, kumakalat na yung produkto nila, matibay, maganda, mahusay, hanggang sa yung brand na yon ng mga Japanese ang pinipiling bilhin. Kasi nga, yung mga naka-experience ng brand na yon, pinapayuhan yung mga malalapit sa kanila na maganda to, ito bilhin mo, di ba? So, dun daw umunlad yung mga Japanese products kahit hindi sila gano'ng gumagastos sa marketing. So, ang sinasabi ko guys, kagaya itong takoyaki, ang unang-unang magbibigay ng success diyan sa takoyaki na yan ay yung lasa, 'di ba? Kung masarap ba talaga yan, tapos may iba-iba ka bang flavors, meron na may flavor na cheese, tapos 'di ba meron yung may mga parang puset, 'di ba? So, kumbaga man, tapos yung preparation kung malinis ba yan, tapos yung pricing nyo. Ibig ko sabihin guys, ang pinaka magbibigay ng success sa nyo, yung
kung yung produkto nyo, nagampanan nyo ba talaga na sulit bang bilhin? Kung ito ba ay produkto, sulit bang bilhin ng consumers nyo? Tapos kung kayo naman ay nasa social media, sulit ba kayong pakinggan? May matututunan ba yung mga manonood sa nyo? May mahihita ba sila sa pag-aaksaya nila ng oras sa nyo? Kung nagpapatawa naman kayo, magpatawa kayo ng malinis, hindi yung kailangan may magkasakitan pa, di ba? So, dito, sinasabi ko, yung marami naman daw natanggap na, itong si Ramil, marami natanggap na tulong dahil dito. So, masasabi ko na, siguro kahit paano nakatulong sa kanya, pero yung means nga, yung kaparaanan, mali. Although, kasi hindi mo ma-justify na yung ending, okay, pero yung kaparaanan, mali. Dapat nyan guys, hindi na lang talaga ganun ang nangyari. Na parang scripted na, meron naman pala ng nanalo na, di ba? May nakausap na pala. Hindi naman pala totoong pa-contest yun dahil actually meron ng nakatattoo na yung lalaki, di ba? So, kumbaga man, sana sa susunod, hindi po para mag-viral lang, guys. Kasi alam nyo guys, pagka talagang nagustuhan kayo, halimbawa ako, nagustuhan talaga ako ng viewers ko, no? Kusang pipiliin nila akong pakinggan na hindi ko kailangan gumawa ng gimmick. Kasi ako, halimbawa, kahit ayaw akong panoorin ng tao, choice nila yun. Basta kailangan lang, ibigay natin yung best natin sa ginagawa natin guys, no? So, hindi natin kailangan mag-resort sa mga yung mga bad gimmicks, ganyan, di ba? Mga negative na bagay. Laging i-promote natin yung sarili natin na may katotohanan. Kumbaga man ito yung brand natin, alagaan natin na huwag tayong kapitan ng mga negatives, di ba? Unang-una ang nagko-kolekta lang ng mga negatives mga photographer. Hindi man tayo photographer, di ba? So ayun lang guys, ayun ang masasabi ko sa inyo. Laging magsimula ng tama. O, dito na ako guys, and blessings everyone. Bye!